Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. So guys, ngayong araw gagawa tayo ng pugadan. So itong gagawin kong pugadan is hindi yung old style. Kumbaga ang gagawin ko ngayon is mag-fit siya sa panahon ngayon na laging umuulan at saka syempre iwas anggi na pugaran ang gagawin ko. So para makagawa ng pugad na sinasabi ko, kailangan nyo ng pentel pen, yan, ng gunting, at saka syempre ng karton. Itong karton natin gagamitin natin para i-pattern doon sa magiging pinto ng ating balde o yung pugad. So mamaya papakita ko sa inyo. So guys, ang ginawa ko lang is ganito siya na shape. Pero nasa inyo kung gusto niyo ng bilog or oval or oblong. Pero ito kasi ang ginawa kong shape kasi madali siyang lagariin. So makikita niyo naman mamaya kung ano ibig sabihin. So nasa inyo pa rin kung anong gusto niyo shape ng pintuan ng gusto niyo. So yun, ito, gunting. Ito naman ay gagamitin natin pag butas, paghiwa ng pinto doon sa balde. Tapos ito naman, cutter, is gagamitin natin para matanggal yung mga matutulis na mga pinaghiwaan ng balde. So, itong pliers, syempre gagawin natin para doon sa pugad pangsalo. So, mamaya makikita nyo kung anong mga silbi nitong alambre at saka ng pliers. So, ngayon naman, ito guys, ang kanyang magiging shape ng gagawin natin. Tada! So, ito yan siya guys. Yan, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan siya, di ba? Sorry, ito pala. Yan. Pero hindi yan open sesame, ha? Hindi. Ganyan lang yung shape. Tapos, yung ating pugad, ito pa rin. Ay! Ito pa rin ang ating gagamitin pugad. Bali, magiging ganito siya. Ganyan. Pasok lang natin siya. Ganyan siya, di ba? Tapos ito, yung alambre, yun ang gagamitin natin para ma-secure siya na hindi siya malalaglag. So, bago ang lahat, gawin na natin yung balde. Guys, ito yung balde. Balde na ginamit namin kasi para ma-secure talaga na hindi ka mauulanan or maaanggian yung iyong inahin saka yung kanyang mga itlog. So, bali guys, ngayon ang gagawin natin, tanggalin na muna natin to. Tapos, ito, nakikita nyo ba itong pinakabutas na yan? Yan ang magiging palatandaan natin para magkaroon ng straight line dito, para malagay natin sa gitna yung ating pinakapinto. Yan na, no? Tapos, itong pentel pen natin, gagamitin natin yan para makapag-drawing tayo. Kita nyo ba? Bali guys, ilalagay lang natin to dito sa pinaka-center ng bilog. Ayan. Bali, guguhit lang tayo. Gugulis lang tayo. Ayan. Ayan. So, ayan na yung ating, nakikita nyo ba? Nakikita ba? Ayan na yung pinaka-pattern natin. Ngayon, para magtuloy-tuloy ang mabuksan, gagawin natin, mag-iinit lang tayo ng pambutas dito. Bali guys, ito lang sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, para ma-achieve to, ayan, gumamit lang ako ng gamit na pundido na na kutsilyo, tapos ininit lang. Tapos ayan, pag mainit na, gaganyan mo lang, gaganinin mo lang. Ayan. So, mabubutasan na siya. Tapos, yan ang pinaka gagawin nating starting point para maghiwang pa ganito. So, papasok mo lang tapos ganun na yan. So, papakita ko sa inyo. Bali guys, isusulot mo lang to dito. Tapos, lalagariin mo na siya. So, yan siya. Diba? Ganyan lang kabilis. Ganyan lang kadali. Siyempre, yung pattern mo yung susundin mo. So, ito pinaka straight line niya mula dito papunta dito. Kailangan lang straight lang. Okay? Tada! Ngayon naman dito papasok yung cutter. Kasi yung cutter, yun ang ating pangkuha sa mga matutulis na hindi na kailangan. Katulad dito oh. Kasi maano yan eh, makakasugat yan. So kailangan lang konti lang yung lalabas diyan tapos ganito lang. Diba?
iaano mo lang yan, i-slide mo lang, tapos matatanggal na yan sila. So, ganoon ang style natin. Yan yung guys, ito yung matatanggal nyo, o yung mga ganito, yung mga ganyan na side, o, diba? Yan yung matatanggal nyo. Yan yung pwedeng makasugat sa inyo. So guys, ito yung itsura niya, diba? Ngayon naman, papasukan na natin siya ng pugad. Para maging ganito na yung itsura niya. Meron tayong product dito. Wala mo finish product. Yan, dito naman natin, ayan o, diba, sakto. Saktong-sakto siya dyan, no? Saktong-sakto siya dyan. Dito papasok yung ating inahin, yung gindo, yung inahin, dito. Tapos, syempre, ito para maging secure, lalagyan natin ng alambre. So guys, yung pinagbutasan, pwede natin doon i-shoot yung alambre para ma-secure to. Hanggang dito sa kabila, ayan. Tapos, bahala na kayo kung paano yung gagawin maging secure. Basta kailangan secured siya, na hindi siya malalaglag. Kasi baka biglang pagsampa ng gindo, pagsampa ng inahin, hindi nyo sinecure, matanggal to. O, diba? Dalawa yung pwedeng mangyari. Sayang yung itlog, baka mabalian pa, mapilayan pa yung inyong inahin. So, kailangan secure. Gamit tayo ng alambre niyan. Pang secure. Gawin na natin. Guys, diba yung balde mayroong ganito? Bali, nakaganito siya yan, diba, kanina? Diba, ganito siya kanina, no? Ngayon, ito, gagamitin natin. Bali, magiging ganito yung itsura niyan. Bali ngayon, ang kailangan natin is yung pugad, ipapasok natin dyan. Ang pugad yung pugad. Pasok natin dito, diba? Yung pugad. Secure lang natin na nakapasok na siya yan. Tapos guys, eto, dito, syempre susukatin pa rin na mag-fit siya dito, papunta dito sa kabilang butas. Bali magiging ganito siya guys. Kaso may kaso. Hindi ko siya kayang i-bend. So kailangan, ang gagawa nito si Barangay Donna. Pero syempre, titingnan ko siya kung paano. Para ma-describe ko kung paano niya gawin. So guys, Barangay Donna, take it away. Diba guys? Ganito ka star dito, kaya hindi ko talaga kayang bend. So, ito na yung ginawa ni Barangay Donna. So, isusulot lang, ipapasok lang natin sa dito. Yan. Bali guys, nakasukat na to. Huwag kayong mag-alala. Okay na to. Ayan. Diba? Saktong-sakto, pantay na pantay. Ganyan na siya. Ngayon, bakit ako may alambre? Kasi, syempre hindi naman to pwedeng ganito lang, diba? Kailangan pa rin ng support ito. So, ngayon ang gagawin natin para ma-secure siya, ma-secure yung pugad na hindi gagalaw, gagawa tayo ng tali dito, palusot dito, ayan. Same din dito sa mga sides nila, para ma-secure yung pugad na hindi malalaglag. Sabihin natin, nalaglag yung alambre. Nalaglag. Doon na papasok yung lampara. Kasi kailangan ng mainit para mabutas yung ating plastic na balde. So guys, meron akong ginawa dito na palatandaan. So dito lang natin tutusukin para mabutas. Tapos yung isa naman din. Okay. So yun guys, no. Bali bubutasan ko lang muna yung mga dalawa pang balde. Bali guys, ang mangyayari niyan, ito yung ating pantali na alambre ay lulusot dito. Tapos yung isa din naman, panglulusot din natin siya dito sa isang butas. Siguraduhin lang natin na yung pugad is makukuha doon sa ating binutas, no? Kasi pag hindi, wala siyang pinaka panghawak dito sa pugad kung hindi din sila makakasama. Bali ang itsura niyan guys, ganito. Ayan, no? Dapat guys, ganito yung itsura niya. Nakikita niyo ba? Dapat ganito yung itsura niya. So, isushoot ko lang saglit. Tapos, dito naman sa labas,
magiging ganito yung itsura niya. Tapos ito, ipang tatali na natin doon sa kung saan man natin ilalagay yung pugad. So, dire-diretso na ito. Wait lang guys, gawin ko lang. So, bali guys, ito na. Nabot na tayo ng gabi. So, ito na siya, di ba guys? Meron na tayong alambre. Meron na tayong alambre, pang balancer dito. Sa pang secure din ito. So, yan din, gumawa pa ng butas dyan. Tapos, kuha tayo ng karton para pang taklob dito, oh. Pero bago natin ipasok to, gugupit-gupitan muna natin siya. Bale, ito guys, is hulma ito doon sa pugad na gagamitin natin. So, kumbaga, ito yung ipapasok natin doon. Pero bago ipasok, yan, ginupit-gupit na muna. Tapos ganyan-ganyan ninyo guys. Para pag magpasok, lalapat doon sa pinakapugad na, 'di ba? Ganun siya guys. Tapos ilalagyan na natin. Oh guys, ayan na, nakalagay na yung ating karton. Siyempre, hindi pwedeng ganyan lang yan. Ayan. Kailangan din natin ng tarpaulin. Ano ka lang ng pabilog. Tapos, gupit-gupitan mo lang siya ng ganito. Para pag ilagay nyo sa loob ng pugad, lalapat din siya. Ayan. Ayan guys, so nakalapat na yung ating tarpaulin. So, bali guys, ang kulang na lang nito is yung dayami. Na ilalagay natin sabay doon sa paglagay na natin ng inahin. So, bali guys, ito yung ating portion na kung saan gumawa tayo ng pugad para sa aking magiging inahin. O, diba guys? Ganun, medyo mahirap lang, pero syempre para sa mga alaga at maging komportable sila. Kasi ito, naisip ko na lalo na yung panahon ngayon, masyadong maulan, masyadong basa yung weather. So, mas maganda na to. Hindi mababasa yung inahin at importante hindi mababasa yung kanyang mga itlog. So guys, yun ang aking nagawang pugad at ako si Aling Mimay. Bye bye!